market. Diba? So, you can also be creative. You have to be creative in terms of why will I rent to you if I will be your tenant. Bakit sa unit mo? Diba? So, you have to sell that. Am I clear? Diba? Huwag tayong basta umasa lang sa broker. Kasi again, okay naman yun. Magagaling din naman yung mga brokers. Pero ang dami kasi. Actually, even ako, nahirapan din ako magpa-rent kung hindi saleable yung unit eh. Diba? Mahirap din talaga. So, you play on the right game. Dun sa mananalo ka talaga. So, galingan mo na. Right? Am I clear? Okay, so, but you know, again, sabi ko nga, kahit di mo ma-hit yung 1% yield, 1% rule every month, maganda pa rin yung return sa Philippines. No? Kinompare natin sa Asia, around number 2 tayo yung rental yield ng Philippine properties. So, pinag-aralan yan. So, malaki yung potential income sa properties natin. Okay ba? So, it's still a good time to start investing. People are still willing to pay for that. Yun nga lang, mga nasa 6% yung potential yield. Right? You can also do short-term lease. Diba? Sa short-term lease, may mga pros and cons. The challenge is, mas matrabaho. Kaya na kung daily yan, di daily mo nga ayusin. Another challenge is, may malaki yung chances ng vacancy. No, kung hindi mo magagawa ng tama. The pros about it is, malaking potential income. Imagine a studio unit renting ng 12 to 15,000 a month, kahit 1,000 a day na lang to, kung fully book ka, 30,000 yun times 2. Diba? So the potential is there. Am I clear? Diba? Depende sa risk appetite mo, ano yung kaya mong gawin. If you're excited na ikaw yung magkocontrol, mag-manage yung property mo, di pwede ka doon. Kung gusto mong hassle-free, maybe doon ka sa condotel or get a broker. Right? So, marami pros and cons. Naiisip niyo na ba kung ano yung gusto nyong piliin? Or lalo na confused? Diba? Maraming options. Pag nag-short-term lease ka, kailangan mo ng property management team. No, hopefully hindi ikaw yung mag-viewing everyday. Diba? Tsaka yung maglilinis ng property. At least yung dalawa na yun, maglilinis, tsaka tutulong magbukas ng susi every single day. So, yun lang yung challenge sa property. Pero lahat naman ng business talaga ganun eh. Diba? Kailangan araw-araw pinapasukan. Eventually, pag nag-retire ka, nag-for good ka sa Philippines, nag-business ka doon, dapat everyday nababantayan mo rin. Ganun din naman. So, the same thing with sa real estate. Hindi yan basta pera na lang napapasok sa'yo. It's not that simple. Walang ganong negosyo. Clear? Right? So, I just wanna share this, no? This is my client. Hindi man nabili yung condo nito sa akin, pero parang 10 yung condo niya eh. Hindi sa akin binili yung 5 eh. Sabi niya, busy daw ako masyado, hindi na doon niya ako na contact doon sa iba. And meron siyang website, Rentpad OFW. Hindi masyado maganda yung website, it's not too beautiful, pero gawa niya lang, okay lang. But he has a selling point, no? Hassle-free, di ba? Ano ba nakalagay dyan? No credit card needed, no deposit, no free reservation fee. Alam, naintindihan niya, OFW to, nasa Jeddah. Pero tinanong ko lang recently, oh, sir, ilan na yung property mo pinaparentahan? 8. Right? Tapos, for the first 2 years ng unit niya sa akin sa Light, ako yung nagpa-rent. After 2 years, sabi niya, DJ, hindi na natin ito para rentahan annual. Daily ko na to. Sabi niya gano'n. So, nagdi-day siya, mismo ngayon nagpapa-rent daily. Yung iba, may mga nakausap na rin siyang unit owners doon, siya na rin yung nagpapa-lease. So, kumikita pa siya on the side habang nasa abroad. So, sabi ko, kaya niya gawin, kaya niyo rin gawin. Tama ba? Diba? May formula lang. Sabi ko, once you found the formula, kaya mong ulit-ulitin. Meron lang siyang isang kapatid, yung SPA niya. Kaibigan ko na to kasi nga, 5 unit sa akin. Diba? Kada uwi dito sa Pilipinas, lagi kami nagkikita eh. Ano? So, ang galing. Mas magaling sa akin in terms of the rentals. Sa totoo lang. Diba? Kasi, alam mo, ginoal niya talaga. Sabi niya, DJ, ang goal ko talaga, pag nag-retire ako dyan, at kung 10 property yan, kaya ko, pwede na ako mag-retire sa Philippines. Ganun. So, bili siya ng bili. Nag-negosyo rin abroad. Rumaraket din habang nasa Jeddah. Mas malaki yung kita niya sa racket niya kaysa dun sa sweldo niya. Ganun. Yun yung, kaya nakakabili ng property. Ganun. So, di ba kanina na binanggit ko? Di ba? Start a business or start a sales career.
Diba? Tapos binili niya ng property, perfect example. Perfect example tong kliyente ko na to. Sabi ko nga, in the future, mag-speaker naman siya eh. Siguro pag nakapag-retire na, pwede. Kasi gusto niya rin tumulong sa mga OFWs. Nag-invest niya sa stocks. Yung client ko. Huwag natin ba nating pangalanan pala. Pero balikbahaybox@gmail.com. Yan yung email address niya. Yun, naka-price siya doon, 1-2 lang. Ang kano ba yan? 1-2 tsaka 1-4 sa light. 1-1 tsaka 1-3 sa green, sa top. So dati magsimula kami 1,000. Tinaasan niya yan after a year. Nakita niya malaki yung demand. Pero nag-start siya, introductory, 1,000. Puno talaga. As in 3 months bago ka makapagpabook. Ganon. May calendar lang siya doon. So ngayon, pag may umuwi akong OFW, doon ko lang din nire-refer. Yun. O 5 days. Ganon. So tira sila doon. Maganda. So, pwede. Klaro? So there's a possibility. Right? There's still room for it. If you really do the right thing. If you just be creative, be more creative. And huwag din tatamad-tamad. Kasi kahit anong negosyo naman, di ba, pag tinamad ka, napag-isipan, wala rin mangyayari. Di ba? So let's be creative with that. Is that good? Another opportunity in investment is capital appreciation. Yun nga, tumaas yung value. So, ngayon, hindi na basta buy low, sell high. Pag-aralan mo yung location, kung yung location na to, malaki yung potential na mag-price increase. So, kung tingin mo tong location na to, may future pa na mag-price increase. Diba? Hindi ko masabi. No? Hindi ko masabi sa mga... Ayoko na mag-name lang ng locations. No? Pero pag-aralan nyo na lang kung ano yung location na meron pang potential, ano yung location na wala na. Right? So, ginawa natin ng study, kasi in Makati and BGC, ganyan naging rates. Sa Makati, 2004, nasa 65,000. Ngayon, nasa 150,000. So, 12-year horizon, 13-year horizon, more than double. Ganon din sa BGC. BGC, 62,500. 65,000 sa Makati. Mga 62,500 sa BGC. Tinumpute ko eh. Yung 5th Avenue Place. Isa yan sa mga una eh. Around 2006. Ngayon, nasa 150,000 na. Yung BGC. Right? So more than double. Kung nauna ka dun sa lugar na yon, pretty good. Ngayon, pwede pa rin mag-increase. Right? Yung sinasabi hindi mag-increase, but maybe not double. Diba? Yun lang naman yun. Just like our stock market, hindi ko sure kung mag-16,000 tayo in 5 years, diba? Or 10 years. Baka hindi. Diba? So yun. So, ganun lang din. Pero, ibig sabihin, still a good time. Right? Meron din sa Alabang, Cebu, and Mandaluyong. Right? So, hindi lang double yung appreciation no? Kasi hindi naman talaga drastic eh. Alabang ang bagal nga eh. Gulat ako eh. Bagal ng growth talaga doon. Naiwan talaga siya ng BGC. Nauna pa yan eh. Festival Mall, nauna pa yan. Doon ako lumaki sa Alabang Muntinlupa area. Diba? So, 1999 nag-open yun. Diba? So, dapat nauna sila doon. BGC, mga 2004, 2005, gano'n. Pero naiwan sila. Anyway, ganoon talaga kasi mas malapit sa CBD eh, di ba? Yan. So, tapos Cebu, ganoon din. Cebu, 50,000, mga 89,000 na siya ngayon. 90,000 per square. Minsan may 100. Average price to guys ha. So, syempre, nag-fluctuate yan. Mandaluyong, yan. Mga 70 plus, 71,000, 2008. Around 2008, 2009. Ngayon, 100,000 na rin per square. Sa Mandaluyong yung average. Right. So yun yung mga key cities. This could also happen in other areas. Right? Have the eye for it. Hindi ko alam, baka dun sa lugar nyo, sa province nyo, na hindi ko alam yung lugar, baka kayo makita nyo yung potential. Diba? Like Nuvali, kung nakita mo rin yan nung una, doble na rin ang mga presyo ng mga lots pala. Diba? Another thing, may mga developers, may mga investors na alam nila yung developer na to talagang lalaki yung appreciation of value. No? One classic example, DMCI. No? Pag nilaunch ng DMCI, ubus kagad yung mga investment units. No? When I bought my property, kinukwento ko nga kahapon, 1 bedroom kasi yung property ko. No? So, 4 units lang yun per floor. Right? Meron facing EDSA, meron facing Antipolo. Siyempre gusto ko dun sa Morning Sun, di ba? Antipolo.
Pagka-launch, inuna muna in-house. After 2 weeks, ni-launch sa brokers. Wala na talagang facing Antipolo. So yung unit ko facing EDSA, 2 weeks. Di ba? Kung ganun yung mga binibili mong property, yung hot din na property, kung alam mo rin yun, do you think resale value mas mataas? Di ba? Mas madaling ibenta. Yun yung sinasabi ko, you buy smart. Pag-aralan mo kung ano yung scars dyan sa unit na yan, sa project na yan. Kung yun ang bibilin mo, mas malaki yung potential resale value. Diba? Nung property na yon. So, that's one thing. Right? Are you learning? Yes. Diba? So again, I know, dami namin naturo ngayon. No? Maaaring even mahirap i-digest yung iba. But, pag nabasa nyo ulit or narinig nyo ulit, mas maintindihan nyo. Ganun talaga. Right? So, just a summary, Makati, ganun, 65,000, naging 151,000. BGC, 62,000 to 150,000. Alabang, 65,000 to 100,000. Cebu, 50,000 to 88,000. Mandaluyong, 71,000 to 100,000. Yan. So, ganun. Basically, yan yung based on Colliers, yan yung talagang naging growth ng average price ng mga condos. No? Nag-focus siya sa luxury dito, pero most likely yan talaga. Depende sa area. Right? Yung red, yung current prices. Pero according to their studies as well, adjusted rates, adjusted prices, still lower compared to the time ng Asian financial crisis. Right? So, based on the inflation, value ng pera, ganyan, mababa pa rin yung price ng property ngayon pag in-adjust mo including inflation. Am I clear with that? Medyo malalim ng konti, pero kung titignan mo sa